hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Abalang-abala ang napakaraming mga tao ngayon. Bata pa lang ay isinasaisip na nila kung ano sila magiging paglaki nila, magkakaanak, magkakaasawa, pinagsisikapan na magkaroon ng tahanan, pinagsisikapang kumita ng malaki. Ano ba talaga ang dapat na prioridad na dapat po nating pagtuunan ng ating pansin? Hanggang dito lang po ba ang ating mga kaisipan? Pag-uusapan po natin yan. Bubuklatin natin ang ating mga Biblia, aalamin natin ang mga paniniwala ng ating Panginoon Jesucristo, samantalang pinagpag-uusapan natin dito sa programang What Jesus Believes. Ayan, muli po natin makakasama, Pastor Gatos, salamat po sa inyo pong muling pagpapaunlak. Pastor, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesus. Pero bago po natin pag-usapan niya, Pastor, bumati po muna kayo. Maraming salamat, Pastor Brian. Kumusta po muli kayo, mga ginigiliw po namin, mga sumusubaybay ng palatuntunan ito. Naway kapayapaan ay sumainyo at patuloy kayong mag-aral, sumubaybay ng palatuntunan ng pag-aaral ng Biblia. At naway makasumpong po kayo ng lalo higit na biyaya mula sa ating pong may kapal. Ayan, muli po nating imbitahan ang lahat po ng ating mga tagapakinig na yumuko at tayo po'y mananalangin. Dakila po namin Diyos, isinasaalang-alang po namin ang kapangyarihan ninyo. Samantala po namin pag-aaralan ang malalim ninyong salita patungkol po sa pangalawang pagdating ng aming Panginoon Jesucristo. Niling po namin, Panginoon, ang karunungan ng sumaamin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pastor, kagaya po nung sinabi ko sa inyo, napakarami pong prioridad ng mga tao. Busy ang mga tao. Pero ano po ba ang dapat na higit na pagtuunan ng pansin samantalang nabubuhay sa mundong ito? Dito po sa aklat ng 1 Corinto 15:19, tama sa obserbasyon mo na maraming mga tao ang pinagkakabalahan ng maraming mga bagay. Pero sa talatang ito, ang wika, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Ang ibig sabihin nito kung sa mga bagay lamang na pansamantala tayo umaasa kay Kristo, walang patutunguhan ng bagay na ito kapag ang pinag-uusapan natin ay yung walang hanggang bagay. Kagaya po, Pastor, ng ano? Halimbawa, kung dito tayo umaasa, pagdating sa mga ari-arian natin, pagkain, edukasyon, yan lahat naman kasing bagay na yan ay mayroong hangganan. Pero pagdating sa sinasabi ng Panginoon Jesus, hinggil sa mas maging dapat prioridad natin, kakaiba ang sinasabi ng Panginoon. Ano po ba yun dapat nating prioridad? Dito ay sa aklat ng Tito 2:13, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa makatuwid, wag lamang tayong mapofocus ang isip sa mga bagay na may hangganan, kundi ating tignan ang masigit na maging dapat natin prioridad sa buhay. At yun ay walang iba kundi ang panahon ng ating Panginoon Jesucristo ay darating sa kanyang kaluwalhatian at ililigtas tayo. So, Pastor, parang
gusto kong i-emphasize ito. Ibig sabihin, yung mga inaasahan nating maliliit na mga bagay na ito, hindi ito yung dakilang pag-asa. Ang dakilang pag-asa yung pagdating. So yung isip pala dapat ng mga tao ngayon, Pastor, halimbawa gagawa sila, magtatrabaho, ang iniisip nila yung pagdating ng Panginoon, di po ba? Yan ang tamang paraan ng paghihintay sa isang pag-asa na mula kay Hesus Kristo. Bagamat minsan ang ating mga pagpapagal ay tinatawid tayo sa ating mga kahirapan, ang pagkain na binibili natin ay sinasapatan ng pangailangan natin sa pangatawan, sa kabila noon ay meron pang higit na gustong ipakita at ilarawan ng Panginoon sa atin. At yan ay walang iba kundi ang pag-asa ng pagpapakita ng ating Panginoon Jesus. Saan po ba ipinangako ng Panginoon itong kanyang pangalawang pagdating, Pastor? Mababasa natin ang aklat ng Juan, Kapitulo 14, 1 hanggang 3. At ganito pong sinasabi, huwag magulimihan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Sa makatwid, Pastor Bry, itong mga kaganapang ito, na naisakatuparan sa bibig ng ating Panginoon Jesus, ay sinabi niya nung panahon pa nang siya'y nasa lupa. Na huwag daw tayo mag-alala. No? Sapagkat sa buhay na ito at sa mga darating pa mga panahon, kung hindi pa darating ating Panginoon Jesus, ay totoong maraming mga kalgulimihanan dito sa lupang ito. Maging ang ating mga pangailangan araw-araw ay nagigiing dahilan upang tayo'y magulimihanan. Subalit ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magulimihanan. Huwag kayo mag-alala. At sagot ko kayo. At kayo'y maging panatag. At ang aking gagawin ay paghanda ko kayo ng daong kalalagyan. Yung pala yung mas mahalaga, Pastor, yung kanyang iniipon doon sa taas. At ito ang isang bagay na dapat doon nakatuon ang ating pansin, bagamat tayo ay abalang-abala sa ating mga pangkaraniwang gawain sa araw-araw. Ilang practical, Pastor, na payo, paano ba tayo maghahanda doon sa pagdating ng Panginoon? Ganito po ang sinasabi ng Biblia na dapat natin papaghandaan. Ano po ba yung mga sistema sa pagbalik ng Panginoon na medyo dapat alam natin? Unang-una sa lahat ay atin munang ipapansin sa mga kaibigan natin na merong ikalawang pagparito. At ang darating ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kasi merong mga tao na hindi na naniniwala sa pagparito ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga't sapat na sa kanila yung makapagpatayo sila ng bahay, sapat na sa kanila na magkaroon ng magandang trabaho, magandang kotse. Kumbaga'y nasasapatan sila doon sa mga bagay na pangkaraniwan sapagkat wala na silang inihintay na panahon sa pagparito ng ating Panginoon Jesus. Subalit, gusto kong ipaunawa din sa ating mga tagapakinig at mga nanunood ng programang ito na merong mga sinabi ang Biblia hinggil sa pagdating ng ating Panginoon. Ang una nga dyan ang sabi ng Biblia, ito ay isang literal. Oo, kasi meron pong nagsasabi, Pastor, na dumating na daw si Kristo. At narito na sa lupa. Hindi Hindi ko nga alam nagpaparamdam kung saan siya Oo, pero ano daw, spiritual daw na pagdating, si ganito daw, kung ano-ano pa. Subalit ang sabi ng Biblia na malinaw sa Acts o sa mga gawa, Kapitulo 1, ang talatay 11, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Sa makatuwid, dito, Pastor Brian, Siya rin. dapat din natin maintindihan, hindi sapagkat si Kristo'y nag-iba ng anyo sa kanyang pag-akyat doon sa langit na ipinapakilala sa talata. Bagkus sa limitasyon ng ating paningin, kahit sa isang bagay, kahit na yan ay tuwid na daan, sa isang bus, kapag kayan ay malayo na sa paningin mo, hindi mo na makikita, hindi mo na masisilayan. Pero hindi yun ang punto, kundi yung bagay na kung papaano siya daw umakyat, ay ganun din siyang bababa. So siya rin po yung Kristong tumaas, siya rin yung Kristong bababa. At maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang isa sa mga dapat maintindihan at maunawaan ng ating mga taga-subaybay ay yung si Kristo ay literal na babalik dito
sa lupang ito. Pangalawa, ito ay visual, not secret. Hindi sikreto. Ang sabi sa Apokalipsis 1:7, narito siya'y pumaparitong nasa mga lapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. So, ibig sabihin, ito'y hindi isang palihim na pagdating ng ating Panginoon Jesus. Bagkus ito ay makikita ng bawat mata, maging yung mga nagsiulos sa Kanya. At, ang sabi dito, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa Kanya. So, kung siya'y dumating na pastor, di sana nakita na natin lahat. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, ito ay literal, pangalawa, ito ay visual. At isa pa, bagamat marami pang mga bagay na dapat sana nating sabihin pa tungkol sa kanyang pagparito, pero mas mainam na itong tatlong ito ay masambit natin sa kapakanan ng ating mga sumusubaybay. Glorious, not obscure. Sapagkat sa Lucas 21, sabi sa 27, at kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At sa Mateo 16:27 ang wikay, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kasama niya pala ang kanyang mga anghel. Kaya ang sabi sa Biblia, ang isa lang anghel pagka dumating lumilindol, may ugong, yung pa kayang laksa-laksang anghel mula sa langit, pakasama niyang darating. Kaya ito ay isang maluwalhating panahon sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Pastor, ano po ba yung eksaktong kalalagayan ng mundong ito pagdating po ng ating Panginoon? Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, talatay 28 hanggang 30. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, at sila'y nangagbibili. Sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay, datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Pastor, ayon po dito sa tekstong ito, ano po bang meron sa panahon natin ngayon na inihalin tulad ito sa panahon ni Lot? Dito po, Pastor Brian, sa ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatay 4, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsasampalataya, upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Sa makatuwid, ang mga tao sa kasalukuyan, sumubra ang kanilang katakawan. Ganon din naman sa mga iba't ibang mga bagay ay nagiging Diyos sila. Diyos nila ang mga bagay na ito. Kung kaya nga inaalin tulad ng mga bagay na ito sapagkat nung panahon ni Lot, maging nung panahon ni Nonong Noe, ito yung mga bagay na ginawa nila ng Diyos. Ginawang yung kanilang Diyos damdamin, yung sa pagkain, yung gluttony. Wala na silang pakialam. Wala na silang pakialam sa tunay na Diyos. At para nang sa ganon, ito yung mga nagtakip ng kaliwanagan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nabulag na sila. Kaya nabulag. Pagdating po ba ng Panginoon, ano po bang kahihinatnan nila, Pastor? Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, talatay 12, narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. So, isa ito sa mga bibigyan ng kagantihan batay sa kanilang mga pinagagagawa. So, yung gawa talaga, Pastor, ang basihan pa ng sapagkat dito nahayag ang inyong pananampalataya na madalas nating sabihin ito sa ating programa na mag-ahatol ang Diyos sa mga bagay na ipinahayag sa magitan ng ating mga gawa. Ano pa po ba ang paalala ng Panginoon, Pastor, doon sa mga gumagawa ng masama? Dito po sa aklat ng Lucas 21, ang talatay 34, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumaki tukol sa buhay na ito.
dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sa makatuwid, pinag-iingat tayo ng Diyos na huwag tayong malugmok sa kalasingan, sa katakawan. Merong iba hindi nalalasing sa alak. Sa ibang bagay sila nalalasing. Ibig sabihin Sa yung kanila kanilang pong pag-iinit ng laman. pag-iinit ng laman at masyadong na-overwhelm sa mga bagay na kanilang tinatangkilik. Na ano pat ang sentro ng isip at damdamin nila ay naroon sa bagay na tinatangkilik nila. Yung pagmamahal sa pera, ano, Pastor? Pagmamahal sa pera, yung sobrang katakawan sa Iba naman salapi. sa sugal. Ano? Ang iba naman sa ibang kaparaanan na kung saan ang kanilang puso ay napapalayo sa ating Panginoon. Ganon din ang aklat ng Lucas 21:35. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng buong lupa. At datapwat magpuwet kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harap ng anak ng tao. Mga katayo, paano po ba makatatayo, Pastor, sa harap ng Sa tao? makatuwid bagay, sa panahon ng paghatol, ay ibibilang tayo ng ating mahal na Diyos na hindi nagkasala. Ibig sabihin, sa magitan ng katuwiran ng ating Panginoon sa Kristo, ay tila bagay parang hindi tayo nagkasala. Ano po masasabi ninyo, Pastor, lalo na sa mga kabataan ngayon na parang hindi iniisip yung pagdating ng Panginoon? At ganun din sa mga abala, Pastor, sa napakaraming mga gawain. Ano po maipapayo ninyo, Pastor, sa ating po mga tagapanood? Mga kaibigan, ito po ang isa sa mga sinasabi ng Biblia na mag-ingat tayo kung paano tayo mabuhay sapagkat darating ang panahon ng Panginoon Jesus ay bababang mula sa langit at may isang sigaw na may tinig ng arkanghel. Alam po ninyo, maraming mga bagay na po pwedeng mailigaw tayo, lalong-lalo na sa panahon ng tayo'y nasa makabagong panahon. Ang teknolohiya, mga gadgets, telebisyon, at sobrang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagalakan, pero napapalayo ang ating mga puso. Mga kabataan, huwag po ninyong isipin na sa ngayon ay kapayapaan, sa ngayon ay mabuting kalagayan. Subalit darating ang Panginoon sa hindi natin inaasahan, katulad ng sa panahon ni Nonong Noe, na dumating ang baha na hindi nila inaasahan, pero Pastor Brian, dumating ang baha na hindi sila handa. Kaunti lang ang naligtas. At konti lang naligtas at wala nang panahon para maghanda. Ganun din sa panahon ni Lot, di po ba? At ganito rin na ipinalalagay ng marami at saka na ako maghanda. So sa itong pagparito ni pangangaral na Kristo. ito, Pastor, ay bahagi ng paghahanda na ininanais ng Panginoon sa kanila, di po ba? Tama. At itong ating mga ginagawang pamahayag ng salita ng Panginoon para ang tao'y gisingin sa kanyang pagkakatulog at papanumbalikin sa Diyos at maglingkod siya samantalang siya nabubuhay. Maraming salamat po, Pastor. At maraming salamat din po sa mataman ninyong pakikinig. Kanina pa po namin pinag-uusapan ang hangarin ng Panginoon. Ang mahabang panahon ng pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon upang magpasakop sa Panginoon, mabuhay ayon sa kanyang pamantayan, samantalang hinihintay natin ang kanyang pangalawang pagdating. Pakinggan po natin ang ilan sa mga patotoo na makapagbibigay sa atin ng lakas upang paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon. Pakinggan po ninyo ito. Ayun, nung ako ay nakapanaginip, parang naalala ko nung pagkagising ko, napaka-majestic nung senaryo. Parang may may mga bumababang mga malalaking mga persons o parang siguro mga angels yun, hindi ko na talaga maalala. Tsaka iba yung nangyayari sa paligid, para talagang hindi mo ma-explain, pero ang nakikita ko maliwanag. Tsaka parang may yumayanig na hindi ko pa nakita kailanman pa. At tsaka para talagang kakaiba yung yung mga nakikita ko doon. Feeling ko talaga ay second coming na, kaya nung paggising ko, parang very thankful ako na nagising pa ako dahil ang iniisip ko noon, what if talagang totoong second coming na yan, parang hindi ako prepared noong time na yon. Kaya nga, I'm very thankful na yung palang taganaginip ay isa lamang parang panawagan sa akin na magkaroon pa ako ng magandang relasyon sa Panginoon simula nung araw na yon. So, kaya nga noon,
Pagkagising ko, talagang ako ay medyo na-overwhelmed. At very thankful talaga ang pakiramdam ko na nakala ko talaga yun na yun. Kasi parang hindi pa ako handa noong time na yun. Kung sakaling naging totoo man yung pangyayari. So naging paraan ito upang ma-realize ko na dapat maging sincere na talaga ang buhay ko at maging sang-ayon na kung ano ang panukala ng Panginoon. Pastor, ang tanong ko po ngayon doon po ba sa mga naghihintay sa pangalawang pagdating ng Panginoon, ano po ang payo ng Biblia tungkol sa ganitong bagay? Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ikalawang Timoteo, sulat ni Pablo, Kapitulo 4, ang talatay 6 at 8, sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Dito, Pastor Brian, mayroong mga dapat tayong idiin sa ating mga taga-subaybay. Una sa lahat, ang sabi ni Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Ano po ba sa practical na Tagalog? Sa practical na pamumuhay, maraming mga tao ngayon kasi nabubuhay na hindi patas. At nabubuhay silang merong katakawan sa salapi, sa bahagi ng pinansyal. Halimbawa, sa isang magtataksi na sa pagsingil, ay kinakailangan huwag lamang tayong after sa kinikita o kikitain natin, kundi kung ano yung tinakbo ng metro, sa ating pakikipagbaka dito sa mundong ito, yung makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka, ng patas, na hindi naagrabyado ng ating kapwa. At ang sabi pa nga niya dito, iningatan ko ang pananampalataya. Ibig sabihin, nagsikap siya ng kanyang pananampalataya ay hindi madungisan at hindi mabahiran ng anumang pagkakasala. At kung may mga pagkakataon man tayo nagkakasala, hindi yung pagkakasalang intensyon na ginawa natin sa harap ng ating mahal na Diyos, bagkus kapag ka nagawa natin ay mayroong pagtangis at kung paano tayo ay lalapit sa Panginoon. At hindi, pagbabago din. Pagbabago din, na hindi man lamang natin may taas ang ating mga ulo sa kanyang banal na luklukan. At mayroon pa dito sinasabi, ang wika yung buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. So, talagang may siya. confidence. Ano May confidence siya na sa mga huling panahon ay ibibigay ng Diyos sa kanya ang gantimpala. So, kumbaga, pag mamamatay ka, Pastor, bago ka mamatay, parang ganito dapat yung huling pananalita mo, di po At ba? yan ang dapat na magiing bukang bibig natin so kahit hindi tayo mamamatay pa. Bago, At yun ang hindi lagi natin alam natin. yung ating buhay, Pastor. At yun ang lagi natin tatandaan na mamuhay tayong mayroong tinatawag na pakikipagbaka na tapat. Ano pa po ba ang dapat nating tandaan, Pastor? Ganito ang sinasabi sa 1:1, 3:2-3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi tayo pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kaya dito, Pastor Brian, sa bahagi ng paghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesus, ay lalo natin pagsikapan na ang ating mga buhay ay matuwid sa harap ng ating mahal na Diyos. Sapagkat yun ang magiging pamantayan ng Panginoon sa mga gawa na ipapahayag ng ating pananampalataya. At dito sa mga talatang ito ay makikita natin na tunay nga na ang Diyos ay naghahangad ng bawat isa ay maligtas. Dito pa sa isang talata na matatagpuan sa Mateo 25:34, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Napakaganda. Sa makatuwid, ang Diyos ay walang hangad kundi ang tao'y maligtas.
At sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesus, ay bibigyan niya ng hangganan ng kasalanan at ang taong gumawa ng matuwid sa kanyang banal na harapan ay bibigyan niya ng kagantihan. Maging din naman yung mga gumawa ng masama ay meron ding kagantihan. Kanya nga lang, batay sa ating mga pinag-aralan na merong dalawang grupo ng mga tao na kakatagpuin ng Panginoong Diyos. Ang una ay ang mga gumawa ng masama at ang isa ay ang grupo ng mga gumawa ng mabubuti. At ang pagparito ng ating Panginoon Jesus ang siyang pinakasukdulan natin, pinakaihintay sa sanlibutan ito. At doon ay mabibigyan na ng hangganan ang kasalanan dito sa sanlibutan. Maraming salamat po, Pastor. At maraming salamat din po sa ating po mga tagapakinig. Ilang paanyaya po mula sa ating Panginoon. Pakinggan po natin ang paghahanda ng ating pong mga sarili patungkol sa kanyang pangalawang pagdating. At pakinggan po natin ang ilan sa mga paalala sa pamamagitan po ng mga awiting ito. Nalalapit ang oras nating maririnig isang sigaw mula sa kalangitan at ating makikita si Jesus ay bababa, lilipunin pataas sa paraiso. Ito'y magiging pagdiriwang ng pumili sa Kanya, pero sila naman iiwan na tumalikod sa Kanya. Handa na ba kayo sa trumpeta? Handa na ba sa pagtawag? Mga anghel ay magtitipon, ating salubungin siya. Tayo ba'y makakasama o tayo ba'y matatalikuran? Malapit na ang oras sa kanyang pagbabalik. May dalawang lalaki nakatayo sa isang patlang. Ang isa'y kinuha at ang isa'y naiwan. Dalawang magkaibigan, may aalis at maiiwan. Sambahayan, lipunin habang may panahon. Sa krus may kaligtasan, sa dugo may paraan.
trumpeta, handa na ba sa pagtawag? Mga anghel ay magtitipon, ating salubungin siya. Tayo ba'y magkakasama o tayo ba'y matatalikuran? Malapit na ang oras sa kanyang pagbabalik. Tayo ba'y magkakasama o tayo ba'y matatalikuran? Malapit na ang oras sa kanyang pagbabalik. Kaya muli, nagpapasalamat po tayo sa nagbigay po ng musika. Napakaganda po ng kanya pong mensahe. Pastor, idalangin po natin ang ating pong mga taga-subaybay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami Salamat. sa pagkahayag ng inyong mga salita Amen. sa mga sandaling ito. Hinihiling po namin sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Naway ni isa man ay walang mawaglit sa amin, lalo higit ang aming pong mga sumusubaybay ng programa ito. Amen. Pagpalain po ninyo ang mga tao ngayon na nagwawalang bahala sa nalalapit na pagparito ng aming Panginoon Yes, Jesus. Lord. Bigyan po sila ng kakayahan na mabatid nila ang malapit na pagparito ng inyong anak na si Yesu Amen. Cristo. Pagpalain kami sama-sama, naway may handa ang aming mga buhay kasama ng aming pong mga kanyang pamilya sa nalalapit na pagparito ng Yesu Cristo. Amen. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayan, natunghoyan po natin ang napakagandang mga pananalita mula sa ating Panginoon Kristo. At naniniwala ang Panginoon Kristo na ang bawat isa sa atin ay tatanggap sa Kanya ngayon pa lamang bilang paghahanda sa Kanyang pangalawang pagdating. Kung ito ang paniniwala ni Jesus at ikay naniniwala kay Jesus, naniniwala din ako na paniniwalaan mo kung ano man ang pinaniwalaan ng ating Panginoon Jesus. Hanggang sa muli, ito po si Pastor Brian Tolentino sa programang What Jesus Believes.